Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 10. Ang tungkulin ng mga libitang mula sa angkan ni Kohat. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, bilangin at ilista ninyo ang angkan ni Kohat ayon sa kani-kanilang angkan at sambahayan. Ibukod ninyo ang lahat ng maaari ng maglingkod sa toldang tipanan, ang mga lalaking may edad na 30 hanggang 50 taon. Sila ang maglilingkod sa mga bagay na ganap na sagrado sa loob ng toldang tipanan. Kung aalis na ang mga Israelita sa lugar na kanilang pinagkakampuhan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggal sa mga tabing ng toldang tipanan at ibabalot ito sa kaban ng tipan. Pagkatapos, papatungan ito ng balat ng kambing at babalutin ng telang asul sa kaisusuot ang mga pasanan sa mga argolya nito. Ang mesang lalagyan ng handog na tinapay ay lalatagan naman ng asul na tela. Saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga lalagyan ng insenso, mga mangkok at mga pitsil. Hindi na aalisin ang tinapay na handog na naroroon. Pagkatapos, tatakpan ang lahat ng ito ng pulang tela at ng balat ng kambing. Saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Ang ilawan pati ang mga ilaw, pang-ipit, sisidlan ng abo at ang mga sisidlan ng langis ay babalutin din ng telang asul at ng balat ng kambing, kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa buko Bilang, chapter 4, verse 11-20. Ang altar na ginto ay tatakpan din ng asul na tela at babalutin ng balat ng kambing na saka isusuot sa mga argolya. Ang mga pasanan nito. Ang iba pang kagamitan sa toldang tipanan ay babalutin ng telang asul saka tatakpan ng balat ng kambing at ilalagay sa sidlan. Ang abo sa altar ay aalisin bago ito takpan ng damit na pula. Pagkatapos, ipapatong dito ang mga gagamitin at sa altar tulad ng mga kawali, panusok, pala at palanggana. Takpan ito ng balat ng kambing saka isusuot sa argolya. Ang mga pasanan nito ay kapag ang toldang tipanan at ang mga lahat ng kagamitan dito'y naibabalot na nina Aaron at ng kanyang mga anak. Ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag ninyong hawakan ang mga sagradong bagay sapagkat mamamatay ang anumang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang mga tungkulin ng mga anak ni Kohat tuwing ililipat sa toldang tipanan. Si Eleazar na anak ni Aaron ang mangangalaga sa langis para sa ilawan, sa insenso, sa karaniwang handog na pagkaing huudil at sa langis na pantalaga. Siya rin ang nagmamahala sa buong toldang tipanan at sa lahat ng kagamitan dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, huwag ninyong pababayaan mapahamak ang sambayanan ni Kohat. Sa paglapit nila sa mga ganap na sagradong kasangkapan para hindi sila mamatay, ituturo sa kanila ni Aaron at ang mga anak nito kung ano ang dapat nilang dalhin at kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit huwag silang papasok upang tignan kahit sandali lang ang mga sagradong bagay doon sapagkat tiyak na mamamatay sila sa sandaling gawin nila iyon. Amen po. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-4 na kabanata ng Mga Bilang, versikulo 21 hanggang 30. Tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Gershon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Gershon ayon sa kani-kanilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang lahat ng lalaking maaaring maglingkod sa toldang tipanan,
mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga balat at asul at ang balat na yari sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itinatakip sa toldang tipanan at ang tabing sa pintuan nito, ang mga tali at balat na nakatabing sa bulwagan sa paligid ng tabernakulo at ng altar, ang tabing sa pasukan ng bulwagan at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay na mga bagay na ito. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan ni Gershon ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito ang magiging gawain ng mga anak ni Gershon sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Merari. Versikulo 29 hanggang 30. Bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa kani-kanilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang mga lalaking maaari ng maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga may edad mula sa 30 hanggang 50 taon. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 4, versikulo 31 hanggang 40. At ang sabi, at ito ang katungkulan sa kanilang pasanin ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan. Ang mga tabla ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tuntungan at ang mga haligi sa palibot ng looban at ang mga tungtungan at ang mga tulos at ang mga tali pati ng lahat ng kasangkapan at ng buong paglilingkod. At ayon sa pangalan ay tituro mo sa kanila ang mga kasangkapan na katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan. Sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. At binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga kuhita ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang ng patanda hanggang sa 50 taong gulang, ang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. At yaong nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 2,750. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga kuhitita. Lahat ng nagsisipaglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At yaong nangabilang sa mga anak ni Gerson ang kanilang maangkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatuwid, bagay ang nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan. Ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ay 2,630. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 4, verse 41 to 49. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Gerson sa lahat ng naglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon. At ang nangabilang sa mga angkan ng mga angkan ni Merari ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng mga kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatuwid, bagay yaong lahat na nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 3,200. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari na binilang ni Moises at ni Aaron. Ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, yaong lahat ng nangabilang sa mga Levitan na binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe sa Israel ayon sa kanilang mga angkan at
ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok upang gumawa ng gawaing paglilingkod at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatuwid, bagay yaong mga bila sa kanila ay 8,580. Ayon sa utos ng Panginoon, ay nangabilang sa pamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kanyang paglilingkod at ayon sa kanyang pasanin. Ganito niya binilang sila gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. This is the word of God. Amen.